Nako, pinaranoid na naman ni Cayetano etong si Pinky, no? Kasi alam naman natin, kapag si Cayetano nagla-live na sa Facebook, marami nagagalit, isa na doon si Pinky, no? Si Pinky hindi mapakali. Kada live ni Cayetano, nagpo-post siya sa kanyang social media na kung ano-ano. Etong si Pinky, maraming beses niya pala ginawa niya yan. Ginawa na pala niya yan kay Miriam Defensor. Na kung ano pinagbibintang niya kay Miriam Defensor. At si Miriam Defensor, nagalit din, hinamon din siya. Pinky tinawag sa kanya, no? O ngayon, marami naman siyang kung ano-ano sabi niya. Tignan natin, ha? Kung ano naman ang mga inaano niya, mga, ayan, no? Sabi niya, Taguig Ghost Infra Project Update na number 4. Talagang no? Talagang gagawa siya ng paraan na doon na siya po-focus para gusto niya ipakilala sa lahat na sino lalaban sa akin, ito mangyayari sa inyo. No? Hindi no? Hindi siya makipano, no? Kung ikaw ganyan ugali mo, Pinky, lumayas ka na sa pagiging public servant kasi hindi ka parehas. Kasi kung parehas ka, nag-imbestiga ka sa lahat, hindi sa Taguig. Ang ginagawa mo, pinamumukha mo sa aming mga Pilipino, hindi lang kay Cayetano, na ikaw talaga yan. Na sinasabi mo, sige, kung sino lumaban sa akin, ito mangyayari. Dapat hindi ganyan. Di ba? Dapat pumarehas ka. Ayan, two different projects, two distinct appropriation, two different technical description of location, two different contractors, but sharing same photo per billing purposes, status, both billed and collected. No? On slope, protection project, one location, one technical description, two separate budget, appropriation status, both billed and collected. Doble ang kinubra. Naglabas si Ping Lacson ng panibagong impormasyon sa umano'y doble billing dalawang ghost infrastructure project sa baluarte ni Senator Alan Cayetano sa Taguig City. Ayon kay Senator Lacson, may nadiskubre silang magkaibang proyekto na may magkahiwalay na pondo, technical description, local at contractor, pero isa umano ang larawang ginamit bilang patunay sa pagkubra ng bayad. Ang masaklap, nakalusot umano'y kaya nakolekta na ang bayad sa dalawang proyekto. Ang dami niyang sinasabi, no? Ano yan kasi kaya siya nagkakaganyan kasi alam niyang kakampiyan siya ng taas. Kahit anong ano niya. Pero lahat kumbaga dapat kumbaga yung wala siyang, yung gusto niyang kredibilidad, gusto niya maprotektahan na binaba daw si Anya ni Cayetano, yung kredibilidad niya, ganyan-ganyan. Talagang, ang pinoprotektahan niya, kredibilidad, hindi yung taong bayan. Kasi nakaraang bayan, umiiyak na yung taong bayan, nagmamakaawa na, Ping, parang awa mo na, imbestigahan mo na yan. Wala siya. Naapakan na lahat ng pagkatao ng masambayan ng Pilipino, wala siya. Yung pala, inapakan lang kredibilidad niya, saka siya nag-imbestiga, Taguig nga lang. Aba, ibang klaseng ugali. Di ba? O eto, pinaranoid siya ni Cayetano na naman, nag-live na naman siya ng, alam mo naman si Cayetano pag nagla-live ng ganito, may purpose to. Matalino kasi si Cayetano no? Kaya nangaasar na naman si Cayetano sa mga yung mga lalong busit na busit sa lalo si Pinky. Tanghali, magandang hapon sa lahat ng ating Facebook friends and family. Kamusta po kayo? So first and foremost, anong topic natin ngayon? Paano ba tayo nagsisimula ng ating pag-uusap? Sa pagbibigay ng pasalamat sa Diyos. So ang topic po natin ngayon ay related doon kasi ang topic po natin, love or loving God and nation building. So tignan po natin yung intimate connection ng building our nation, fixing our systems, yung kung paano magkaroon ng maayos na pamumuhay ang ating mga kababayan sa pag-ibig sa Panginoon. So I thank God for you, ang ating audience dito, ang ating mga kapatid, ang technology na ngayon pwede akong dumiretso sa inyo through the mga cellphone at mga gadgets nyo na walang filters at walang editing. Mamaya na, dito muna tayo bago natin makalimutan niya, parang di tayo Dito muna tayo. Dito muna tayo kay Robin Padilla. Kasi dito, mga kaibigan, dito, ayan. Sandali. Dito, mga kaibigan, sinasabi kasi, wala na daw magiging boto, lahat daw ng taga Mindanao, umurong na kay mga Duterte.
No? Kasi nakita nila gaano kalakas si Sara eh, di ba? Kaya dito sinisiraan nila ang Mindanao. Kasi alam nila dito panalo ang mga Duterte at sila Marcoleta, Mindanao at Bisaya. Hindi nila maangkin-angkin to. Hindi nila to hindi nila to kumbaga doon makuha-kuha tong Mindanao at Bisaya na to, Visayas na to. Kaya ang target nila, Mindanao at Visayas, palalabasin nila, wala na raw suporta ang Visayas at Mindanao sa mga Duterte. Antindi nila, no? Gumagawa sila ng kaparaan talagang support. Sir, sama saying na yung suporta daw ng Mindanao at Visayas sa mga Duterte are dying. Totoo ba yun, sir? With the attendance po ngayon sa National Assembly po ng PDP Laban. Saan kaya galing yun? Hindi ko maintindihan kung saan galing yung opinion na yun. Kasi ang nire-represent ng Duterte ay yung mga common na tao. Siguro ang mga nagsabi yan, yung mga oligarko at yung mga bata nilang mga oligarko at yung mga bayaran nila, siguro ang nagsabi niyan. Pero yung mga tinatawag nating masa, yung tinatawag nating talaga ordinaryong Pilipino, hindi kakalas sa Duterte yan. Kasi yes. Ang umaanib lang po sa mga mga pinklawan, yung mga tapos sa pag-aaral na mataas sa eskwelahan, yung kala mo makapagbasa ng libro edad niya pa naman 21, kala mo kung sino na. Yung sumasama sa mga pinklawan, mga matatap pobre, 'di ba? Yun totoo 'yun. Hindi lahat kasi may kaila akong pinklawan ano naman siya parang bad boy bad boy strategy niya Yung mga pinklawan kasi parang lalambot-lambot, 'di ba? nila naramdaman yung safe, yung ligtas sila sa kapahamakan. Kasi alam mo, yung mga nagsasabi niyan, sila yung mga merong gwardya, sila yung mga merong nakatira sa village, yan yung mga nagsasabi niyan. Pero yung mga nakatira sa iskinita, mga nakatira sa mga... Yan ang ibig sasabihin sa inyo mga kaibigan, na sinasabi ko sa inyo, na ang mga mayayam, mas marami ngayon ang sobrang hirap. O, tingnan nyo, puntahan nyo kada may hirap na lugar. Nakatira sila minsan sa squatter lang, o kaya sa mga sityo-sityo, no? Yung compound na yun, kung saan kasi sa lugar namin dito, may sityo rito na parang sityo. Ang numbers ng tao, nasa 15,000. Ganun ka-crowded yung lugar na yun, pero maliit lang yun. Ang dami doon, isang community yun. Punong-puno lagi. Kaya pag nagtinda ka ng fishbowl doon, madali kayo yumaman kasi maraming bibili sa'yo ng mga tao, pa piso-piso, pa ganyan-ganyan. Yun yung mga tao na yun kung saan naninirahan sila, kasama nila yung mga daga. Dito to lang, aminin nyo. Diba? Ako tumira ako sa squatter area Kasama ko yung mga daga, mga lupihan, ipis, pag bumabaha pa, halo-halo Doon nasanay ang tao. At yun ang minahal nilang lugar na kasanayan nila. At pag may mga politiko na tanggap sila na ganun sila, naramdaman nila, doon sila kakapit. Yan katangian ni Senator Robin Padilla at ni mga Duterte. Kaya maraming lumalapit sa mga yan. Maraming buboto. Hindi katulad ng mga pinklawan, ayoko niyan. Ang gusto ko ito. Yung iba, nakadala mga arte. Pansin mo? Diba? Loyalista, iba naman. Diba? Ang loyalista, hindi na malaman kung saan sila pupunta. Dati, ang pinklawan, hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Ngayon, lumipat na. Loyalista man, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nahawa na. Diba? Lugar na masasabi nating naghihikaos. Panahon lang ni Digong nung naramdaman nilang sila ligtas. Kaya, bulahan yan. Sir, alam namin na malapit po ang Mindanao sa inyo, especially BARM. Malapit po ang election, sir, sa BARM ngayon po September. Ano po mga advocacy sir, para po sa eleksyon na paparating? Peaceful. Sana maging mapayapa ang eleksyon na yan. Wala akong ipinagdadasal sa madaling araw kung hindi ang isang mapayapang halalan sa BARM. Sir, batid namin Monday, mabibisi po kayo. Ano po in-expect niyo, sir, sa SONA ni President Marcos? Last time, sinabi niya mahiya kayo, pero ang resulta po ay naiiba doon po sa kanya pong mga pronouncements sa nagdaang SONA. Ang lahat naman ng Pangulo, lagi yan merong bagong sasabihin sa bawat nilang SONA. Malamang maririnig natin dyan, continuation ng mahiya naman kayo. Pangalawa dyan, agrikultura, sigurado, kasi
alam naman ng Pangulo na parating ang matinding, ito na, La Nina, El Nino, lahat na yan magkakasunod. Siguro may programa sila dyan, sana naman. At yan, siguro yung halalan sa farm, sigurado maririnig natin yan. Yung mga bagay na iniintay ng mga tao, maririnig natin yan. Ang kailangan lang talaga, maramdaman ng tao kung ano man yung mga naging unang SONA. Sana, sa huling mga ilang taon na lang ba, isa't kalahati. Sana sa isa't kalahating taon, maramdaman ng taong Yan bayan. ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Sinasabi nila, ang Pangulo nagtatrabaho, ang Pangulo ganito ginawa. Hindi namin maramdaman siya. Sasabihin mo, wala kayong magagawa, hindi yung maramdaman ng Pangulo. Hindi talaga namin maramdaman. Di ba? Noon pa man, hindi pa naman kami, okay pa naman dati, di ba? Yung panahon na wala pang blood control issue. Hindi talaga namin maramdaman. Sa simula, yung SONA, ang galing niya mag-SONA eh. Hoy, hanga ako walang binabasa. Di ba? Sasalita Okay. Pangalawang taon, hindi namin maramdaman talaga. Totoo lang. Karapatan namin mga Pilipino magsalita ng ganito. May karapatan kami. Hindi naman namin siya sinisiraan, pero ang totoo, hindi namin maramdaman. Yun lang yun. Kung ano man ang mga nagiging pahayag ng ating Pangulo. Sir, mensahe po niyo sa masang Pilipino. Mensahe po niyo, sir. Huwag po tayong malugmok. Pilitin po nating palaging bumangon ng may pag-asa. Hindi po tayo pwedeng sumuko. Dahil pagka tayo po ang sumuko, ibig sabihin niyan, isinusuko na natin ang ating mga buhay. Paalala ko lamang po sa inyo, meron pa rin pong pagsikat ng araw sa atin. Ganyan po talaga. May mga panahon na madilim. Pero ito pong panahon ng kadiliman, pinipilit po nating makita yung liwanag. Asahan lang po ninyo na hindi po kami magpapagapi at kami po ay patuloy na maninindigan at ipaglalaban ang katotohanan. Yun lamang po. Yan. Okay, mag-alam, uuwi sa Tatay Digong. Di ba sinabi ni Sarah, malapit na, nagparamdam na si Sarah, uuwi na si Tatay Digong. Di ba? Di ba napanood naman yung sa London, no? Talagang pupunta daw siya doon, makikipagkita siya. Pero hindi ko alam kung bakit uuwi si Tatay Digong o kung kailan. Pero sabi niya, nagparamdam na siya, malapit na umuwi. Di natin alam, baka 1 week na lang, no? Tuloy natin kikita, tuloy natin. Pa-shout out, sabi ni Justin Flowerson, yan, Christine Middle East, Isabel Peruda. So let's start there, no? We thank God. So may natutunan po ako, baka gusto nyo rin pong gawin, yung when we thank God, kasi di ba dati madalas yung praise God or thank God for a new day, di ba? Thank you God na nakatulog ako, buhay pa ako. Thank you God sa pamilya. Pero may nagsabi po sa akin, why don't you start thanking God for who He is? Kasi siya yun eh. Kaya ganyan ang kanyang pagmamahal. It's because of His essence or who He is. Sabi ko, nga no. So, pag galit ka, dalawa lang dahilan kung ba't galit ka kay Cayetano. Dalawa lang. Nare-real to kayo dahil sa mga nangyayari ngayon na totoo naman na hinahayag niya yung flood control issue at di naimbestigahan, nare-real to kayo. Pangalawa, kaya kayo asar sa kanila kasi yung mga amo niyong politiko asar sa kanya. Tama? Kaaway si Cayetano. Galit sa kanila. Ganyan naman eh. Kung yung mga amo nila galit dyan, galit na rin sila. Tapos sabihin nila, sunod-sunuran. Kayo sunod-sunuran. Kasi yung mga amo nyo, yung mga pinklawan, yung mga loyalista, kung ano gusto nila, sabihin nila, naniniwala kayo. Diba? Kasi kung ikaw matinong tao, hindi ka mag-galit kay Cayetano eh. Bakit? Wala naman sinabing si Cayetano masama laban sa iba eh. Kung hindi naman nakagawa ng mga mali eh. Halimbawa, ayaw mag-imbestiga ni Pinky. Wala ba siyang karapatan sawayin yun? Hindi naman niya saway yun eh. Saway ng taong bayan yun eh. Di ba? Kaya wala ka sa katinoan pag galit ka kay Cayetano eh. Pag inis ka kay Cayetano, wala ka sa katinoan eh. Kasi una-una, wala naman, tignan mo, lahat na sinasabi ni Cayetano, wala naman masama siya sabi niya. Minamasama niya, sabi, ang ingay-ingayan niya sa Facebook, ang ingay na naman. Pero maliban to, sabi mo, ano naman kung maingay?
Wala silang maisunod. Yes po, whether mga ka-close ko, definitely family, sinisimulan ko sa either praise God or thank you Lord for who you are. Then kasunod, so kung mami ko kausap ko, I thank God for my mom, or Kusilani, I thank God for my partner, my darling, my wife. No, shout out from Pampanga, Richie Dungka, Olive Dangayo from Ifugao, yan. Watching from Hawaii, America, parang nag-flicker, nakalagay slow. Elmi Katip from Zamboanga, yan. So guys, sabi po sa Bible, love God above everything and everyone with all your heart, spirit, and mind. Ano, kita mo si Cayetano nagba-Bible. Saka yung puso ni Cayetano, hindi mo masusumpungan ng galit na galit eh. Si Pinky, tingnan mo yung mga pinagpo-post niya. Galit, puot. Gusto mo maghiganti. Ang pagkaganyan, naglilingkod sa taong bayan, ang gusto maghiganti sa kapwa-opisyal, at doon lang nakapokus sa Taguig, at sa mga isang opisyal lang, kagaya ni Marcoleta, sa ni Cayetano, delikadong politiko yan. Delikado yan. Yan yung nagpapanggap, na matagal na nagpapanggap, na kaya pala ang bansang Pilipinas naghirap dahil sa kanila. Diba? Salot sila sa lipunan. Totoo yan. Nadadamay ang bayan pag may masamang pinuno. Yan, yung mga yan. Kaya kayo minamalas tayo dahil sa mga yan. Tapos pangalawa, love others as you love yourself. Okay. So, you have to love yourself, ha? Kasi ang hangganan mo ng pagmamahal sa iba ay hangganan lang ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero dapat Diyos ang mas mahal mo. So, hindi yan ang topic natin ngayon, pero napaka-importanting part yon, di ba? So, for example, if I'm mad at myself, for whatever reason, tinatamad, dapat naging bold ako, hindi ako naging bold, dapat nagrepent ako, hindi ako nagrepent, masama araw ko, imbis na mabait ako dun sa mga tinuturi kong mga anak ko, mga pamangking ko, medyo nagsungit ako. So when I'm mad at myself, makikita mo, I seem to be mad at others. So that's why when you really don't love yourself, may hangganan din. So if I only love myself 75%, ang mangyayari nun, I can only love others 75%. Now, masama ba to love yourself 100%? No, basta't you love God much, much more than that. 1,000, 2,000, or to infinity. So, anong kilalaman po nito sa loving your nation? Kasi sabi po ng Biblia, kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi mo rin mahal ang Diyos. At paano ba namumuhay ang iyong kapwa? Sa isang community or village, sa isang homeowners association, sa isang barangay, sa isang municipality or city, sa isang probinsya o region, sa isang bansa. So ang punto po ay meron pong nation building talaga eh. 'Di ba? So kung makikita niyo po sa Biblia, maraming pagkakataon ang sinasabi po ay ang nation. Yan. So Lailani Amatiaga from Parang Maguindanao. God bless you. June Cañero, hello. Mesh TV. Ayan ulit ang Mesh TV. Joel Babatid, watching from Sydney. Praying for you. Thank you po. Prayers are... Okay, so idudugtong ko lang, ha. So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA. Yan. Doon sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. parang pang insulto yun eh, no? Parang siya sabi nito na, kilala niyo naman Pangulo yan. Alam mo, pasensya ka na, Senator Alan Cayetano, kasi ang pagiging Pangulo po, kilala namin siya bilang Pangulo kasi talaga siya nakaupo at siya binoto ng taong bayan. Pero yung katangian ng pagiging Pangulo po, hindi po namin nakikita sa kanya. Dahil ako personal, marami akong history na alam. Paborito kasi ako magbasa ng mga hari. Gaya niya. Kaya paborito ko Old Testament din eh. Kasi sa Old Testament, ayan, mga hari yan. Mga kingdom yan sa Old Testament. Andyan yung mga paraon, Haring Nebuchadnezzar, Haring Solomon, Haring Abimelech, maraming hari na naghari noon. Hari ng Persia, hari ng Cyrus ang dami. Yan yung panahon na hari, Old Testament na yan. Makikita mo sa kanila lahat, yung hari, hindi lang sa Bible story, kahit sa mga history, kahit sa mga nagdaan, kahit sa ibang bansa,
talaga ang hari talaga, pag sinabi niya, pasya niya, hindi nagbabago. Pag sinabi niya, halimbawa, ayoko ng ICC, tandaan mo yan, kahit anong kaparaanan niya, ayaw niya ng ICC. Oh, ang gagawin ko, ganyan-ganyan. Talaga may isang salita, matapang, may isang hatol. Oh, hindi siya yung ano na mahinang klase, hindi ganoon. Yun ang kilala ko, hindi lang hari ay muntik ka naman, hindi naman hari. Kasi wala naman tayong hari sa ating presidente. Iba naman minister, 'di ba? Sa prime minister naman sa Israel. Pero kung leader ka, iisa katangian mo dapat. Matapang ka at nagpapatupad ka ng tapang, pangi, lalo na pag may mga krimen. Talagang ano ka talagang ano alam mo yun, hindi ka sunod sa kapaligiran mo. 'Di ba? Yun nakita ko tangian ng isang leader. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa. Yan. Kailangan parati po may starting point tayo, di ba? So pag sinabi ko sa inyo na, kanina po sa isang chat group lang namin, pinost nila ni, hindi ko pa natatanong sa kanya sinong gumawa, pero napakagandang analysis tungkol sa Pax Silica. At ito po ay yung gagawin po sa Clark. At ito ano po, wala niyang sinabi kung pro or con, basta't nilagay niya lang lahat. So ang starting point is to know, and then knowledge, tapos wisdom and understanding. Or yung iba, knowledge, tapos understanding, wisdom. Ang point, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung barangay, pero wala kang alam sa barangay mo. Yes. Mahal mo homeowners association, pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo nun, ano yung Yes. issues, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung alma mater mo, pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyo. Yes, totoo yan. Diba? Sa kanila, mahal namin Pilipinas, mga Pilipino. Pero yung gusto na nakakarami, wala kang pakialam. Eh ano ba gusto na nakakarami ngayon? Hindi yung flood control issue. Maimbestiga, wala kang pakialam. Diba? Marami mas Duterte. Maraming hindi Duterte na ayaw sa ginawa nila kay Duterte pinadala sa dahig. Ha? Maraming ayaw pero hindi nila sinunod. Eh, hindi nila mahal Pilipino. Ang mahal nila yung pili. Yung may mga gusto lang sa kanila. Diba? Eh, hindi ka parang isang leader ka. Hindi ka parang maminuno. Dahil ang pinuno ng isang bansa, mahal ka man ng isang bayan mo o hindi, mamahalin mo yung bayan na yon. Hindi lang para sa mga galit sa'yo. Diba? Hindi Selective Kung ano yung galit sa kanya, kalaban pakukulong. Pag kalaban, pakukulong. Oy, speaking Duterte, sabihin ko sa inyo si Sara mismo, baka ito hindi natin alam Baka hindi ko alam sa anong kadahilanan, baka makalaya si Pangulong Duterte bigla. Ang maganda nito, Marcoleta makakalaya. Sabay makakalaya Marcoleta at Tatay Digong. Di ba? Hindi, tsaan lang to. Expected natin to. Hindi natin sinabi talaga makakalaya. Pero, alam niyo naman natin kaso ng Senator Marcoleta, may possible na makalaya siya. Kasi nga, asa naging kapalit yung plunder niya. Pangalawa, kay Tatay Digong, may possible na makalaya. Nung si Sara sa London, na makikipagkita siya at nagpahiwating siya na malapit na makalaya si Tatay Digong. Ang unang pangunahin dahilan diyan kaya makakalaya, yung inaasahan natin na buwagin ng US ang ICC. Pangalawa naman, alam nila mabubuwag na sila, kaya papalayaan nila si Tatay Digong. Pero sa ano bang kadahilanan? Malapit na lumaya si Tatay Digong. Batay kay Sara yon, pahiwatig niya, no? Magugulat na tayo, baka sabay makalaya. At pag sabay makalaya yan, sabihin ko sa inyo, walang makakatibag sa mga Duterte at Marcoleta. Pag si Sara tumakbo, si Marcoleta, Vice President o sino man, walang makakatibag. Pati mga senador niyan is both straight. So, super lakas, sabihin ko sa inyo. So, sa ginawa nila. So, ganun din sa ating bayan. It is frustrating. And it can get frustrating, but we cannot give up. Alam niyo po, pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem, nakita niyo yung dulo? Diba? Yung sinasabi natin na handa tayo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa kanila, hindi. Ang mamatay ng dahil sa maleta. Magpapakamatay sila para sa maleta. Mamatay para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11, when we took over, alam kong I could face. Ang mamatay ng dahil sa'yo, binatikos ka ng konti, galit ka na. Hindi ka mamamatay para sa bansa. Subalat sibuyas ka Di ba? Batikusin ka lang, questioning ka lang. Kung bakit walang flood control issue investigation, galit na kayo. Nag-imbestiga si Marcoleta, pakukulong nyo. Hindi kayo mamamatay para sa bansa. Mamamatay kayo para sa sarili nyo. Huwag umalis na kayo sa public servant. Ang public servant, tandaan nyo, isinasakripisyo ang sarili. Kaya nga sabi Tatay Digong, kung ikaw gusto mong maging presidente, handa ka mamatay, handa ka pumatay. Yan ang pagiging presidente.
Panglahatan yan. Baka man pangit pakinggan, pero yung katapangan nandoon bilang isang leader. is aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before, but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po ang dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkaka-debate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin, I expected kulungan na pwedeng umabot sa kaso, I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars, and then because napaka-idealistic at napaka-articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro, so I knew there are threats against everyone. Thank you, Dingle Marie. Mateo 6:33. Sige, puntahan ko mamaya. Okay. Seek first His kingdom and righteousness, and everything shall be added upon to us. That's always a good reminder na unahin natin ang righteousness at kingdom ng Panginoon, at yung iba nating kailangan, kalayaan, pagkain, pangmatrikula ay mapupunta sa Tignan mo, ganda sinasabi ni Cayetano, no? Inuuna niya agriculture, yung kabuhayan ng tao, kuryente, yung pamumuhay ng tao, kakapayapaan ng tao. Ang ganda na sinasabi niya, tapos galit ka. Oh! Samantala sinasabi ng isa, ni Pinky, puro sama ng loob. Ha? Puro pag-iimbestiga sa isang lugar lang. Yung iba, baha. Yung iba, sinasabi, puro pangontra. Doon kayo puwapanig. Totoo nga sinabi ng Biblia. Mas papanig doon sa kasamaan kaysa doon sa kabutihan. Di ba? So, nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 dun po sa Senate. So, nung nangyari yon, tapos nung nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI na para bang Wala lang. wala lang. Di ba? Parang wala lang yung barilan, di ba? Nakita nyo? Akala nila scripted. Scripted niya, sila Johnny Cayetano, siya SP. Scripted? Nakipagputukan yung kabilang otoridad? Pwede ba yun? Oy, scripted namin kayo, pumutok din kayo, tapos isisi nyo sa amin, Ganun ba yun? Tapos, baliwala sa kanila. Para may kasalanan si Cayetano pa. Hindi ordinary nangyari doon. Kung may tinamaan ng bala noon. Di ba? Yun yung sabi ko sa iyo, wala silang malasakit pagkalabanan nila. Yung kalaban nila, mas marami sumusuporta mga sambayan ng Pilipino, Kay Cayetano, number 1 lagi sa kay Robin, listahan niya, survey niya, number 1. Si Sara, number 1. Si Cayetano, ang lakas ng likes at views niyan. No? Pag survey, kasama din siya sa senatorial. Lahat. Yung kinakalaban nila, maraming taong sumusuporta, Tapos, pag nagputo ka sa Senate, wala kayong pakialam. Di wala rin kayong pakialam sa mga taong sumusuporta sa kanila. Kung ano yung sumusuporta sa kanilang tao, yun din ang galit, ganun karaming galit sa inyo. Halimbawa, kay Senator Robin, kinakawawa nyo, iniimbentuhan nyo ng kung anong mga paratang, sasabihin nyo, op-op. Di lahat na supporters ni Senator Robin Padilla, galit din sa inyo. Ganun, di ba? Do it, parang hindi sinabi. Akala ko ba makataong bayan kayo? Yun, I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman ninyo? Nagpuputukan, nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin, nandyan. Yung mga police, marines na-assign lang sa atin. No? But the point I want to make today is not na ibalikan yon, but the point I want to make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka, dun sa Paxili ka, kahit hindi ka taga-Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward. Pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa iyo yung
investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general theory so that we can see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yun. So, wag po nating kakantahin ang ating pambansang awitin o ang lupang hinirang at sabihin ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. Wala silang sakripisyo. May nakikita ba kay sakripisyo sa kanila? Wala. Si Senator Marcoleta may sakripisyo, sila wala. Di ba? Puro pamumulitik ang ginagawa. May sakripisyo ba ang ibang Pinklawan? Wala. Kasi kung may sakripisyo sila, mangingilam sila sa flood control issue eh. Alam nila, pag nangilam sila sa flood control issue, yayariin sila ng administrasyon. Ayaw nila magsakripisyo doon. Diba? Yun ang sasabi ko sa iyo, pag public servant ka, handa ka magsakripisyo. Handa ka mawala sa posisyon mo. Handa ka magpakulong. Alang-alang sa katarungan at sa katotohanan. Sabi nila, po sila sa katotohanan, bakit nagtatago kayo sa flood control issue? Hindi, yun ang main topic natin ngayon eh. Diba? Sa flood control issue eh. But actually, ang hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun eh, yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, 'di ba? Yung price we pay if we criticize, 'di ba? So babalik lang po ako doon sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition mag-contra SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger. Look at kontra SONA. the message. So don't look at President. If we look at President Marcos, yung mga yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Ano sabi ni... May nakita ko doon tungkol sa mustache. Maris, ayan. Marie Chris Fahilan from Batangas City. Eloisa Yu. Archie Gumalo. Nestor Astonda. Cyrus Manipol Jr. Sidra Rasbier. BC Dohora. Ang ingay. Maingay dyan. Maingay dito. Maingay ba to? So, Renato Acuna. Dak ka ng dak. Okay. So guys, dakdak si Cayetano, okay lang, at least naka-open yung comment section. Di ba? Kaysa naman kay Pinky, sa mga Pinklawan, ang tapang-tapang sa social media pero naka-close yung comment section. Bakit? Isa lang ibig sabihin nun. Walang pinagkaibahan dun sa kakalabanin mo, tatakbuhan mo. Ha? Yung susugurin mo sila, tapos pag sinugod ka, tatakbo ka. Mabilis. Matapos mo sila murahin, lalaban ba kayo? Nung may pumalag, tumakbo ka mabilis. Yun na ibig sabihin nun, pag ng comment section, ayaw mo may makakita ng katotohanan kaya ka nag-off ng comment. Community tong Facebook natin, everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, ba't kung yung comment nyo kahit negative, basta constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Tama. Hindi siya balit sibuyas. Nakita mo nagdemanda si Cayetano, pinagmumura nyo kung ano pinagawa nyo. Sinisira nyo pamilya, pati kapatid, sinisira nyo, pati pagkatao ni Cayetano, kesyo daw bading si Cayetano, kesyo ano-ano, lahat sinisira. Dinimanda ba kayo nito? Hindi. Yung kabila nang didemanda pag ino mo. Di ba? Yun sabihin ko sa'yo, public servant ka, huwag kang balat sibuyas. Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section kasi tingin ko parating importante yung feedback. At kaya nga minsan, mas gusto ko yung format na ganito na hawak ko lang yung cellphone. Pasensya po kayo, wala pala akong mic today. Yung mga ibang purist o mga kababayan natin na minsan nakikinig kahit maingay, halimbawa na sa mga bus o jeep, mas maganda talagang may mic. Reminder to myself. So, I have to take out my pamangkins, mga anak ko na sila, mag-late lunch. Tapos, request nila SNR o Landers para yung mga snacks nila for the week, di ba? So, hopefully, makasunod sila ni June Prado. Maayong hapon, brother, watching from Las Piñas. Ayan po. Prayers po. Lynn Garcia, God bless you. Mingay. So, God bless you, everyone.
time with the family, kung ano man ang religion natin, anong edad. Okay, maraming salamat sa inyo kay Senator Alan Cayetano at hintayin natin po ha. Tingin ko lalabas na sana yung resulta kay Senator Dante Marcoleta at makakalaya si Senator Marcoleta. At sa kasabay niyan, sana makalaya na rin si Tatay Digong, no? Pwedeng sumabay, no? At pwedeng magkasabay. At pag sumabay yan, ha, panalo tayo nito. At mahuhuli na ang big fish. At sa SONA, hintayin natin kung i-announce ang big fish, si Tamba. Pag i-announce si Tamba, katapusan na ng lahat. Tandaan mo yan. Pag i-announce bukas si Tamba, katapusan na ng lahat ng karera nila. Tandaan niyo yan. Bakit? Yung mga vlogger na ibang bayad doon, yung iba hindi, mag-aaway-away na. Hindi na alam kung saan pupunta. Kasi marami na sa panig ni Tamba, marami naman sa panig ni Bonget, mag-aaway-away na, hindi malilito na kung sino kakampihan. Yan yung mangyayari bukas sa SONA. Kailangan abang-abang natin, antabayanan natin. No? Maraming salamat. Itang makabuluhan talakaya naman at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.